Okay, magsimula na tayo. Maaari bang magsatayo lahat para sa ating panalangin? Yes! Tayo muna tayo lahat. Uy, Scarlett! So ako muna ang magsisimuno sa ating panalangin. Okay? Now let's us pray. Okay, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, mahal natin Diyos, Lord, salamat po sa panibang araw na ito, Lord. Lord, gabayan mo po kami sa aming kasi po ngayon na sana po ay mayroon po matutunan po ang ating mga mag-aaral po ngayon sa ating tatalakayin. Lord, thank you po. Thank you po sa lahat, sa gabay at pagtulong po lagi po sa amin. And this I pray. Amen. Okay, magsipo po ng lahat. Okay, magandang hapon. Ako nga pala si Ma'am Cristel D. Baligya. At ako ngayon ay yung guro sa Pilipino. At pwede niya akong tawagin Ma'am Chris. Anong pinitawag niya sa akin? Ma'am Chris! Okay. Muli, magandang hapon mga bata. Magandang hapon, Ma'am Chris! Okay. Magaling. So ngayon ay, bago ako magsisimula ay mayroon muna akong ipaalala sa inyo o alituntunin sa inyo. Una, kapag ako ay nagsasalita dito sa harapan ay dapat kayong makinig. Kung mayroon kayong mga tanong o gusto nyo sumagot o di kaya o gusto nyo magsalita ay itaas nyo lang ang inyong mga kamay. Okay. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes! Okay. Bago ako magsisimula, maaari nyo bang ayusin nyo muna yung maguan? Ayusin nyo rin ang inyong maupo. Ayusin nyo yung mga upa. Okay na kayo dyan. Okay na. Sila na dito. Ngayon ay mayroon tayong paksa na tatalakayin at handa na ba kayo makinig at matuto? Yes! Okay, dahil handa na kayo ay mayroon akong ipapatukoy sa inyo. Ang gagawin niyo lamang ay tukuyin itong mga larawan at ano ang mga ito. So, sa unang larawan, ano ito? Okay, tama, dahon. Ito
tunog. Sa tingin mo. Sa dalawang salita dito. Pato. Pato. Ito. Dalawa lang. Sa dalawa lang may salita. Pato at Baso. baso. Tumiik. Oh, pato at Ito. tiko. So, iba naman. Sa'yo. Iba pang mga salita na magkatunog. Aso at baso. Tama. So, ano ang huli? Ikaw, yes. Kahon. Kahon. Kahon at dahon. Kahon. Dahon at Kahon. dahon. Okay. Halimbawa, dito sa baso at sa aso at baso, magkapariha ba sila o magkaiba? Magpapalya. Bakit masabi niyo magkapariha? Magkapariha ba ang aso at baso? Dili. Oo. Di ba ito ay aso? So. At ito ay Baso. baso. So ngayon, sa tingin niyo, sa tunog nila, ano kaya ang pwede natin tatalakayin ngayon? Ang mga itong paksa. Mayroon ba kayo idea? Wala. Wala. So ngayon ay ilalahad ko sa inyo kung ano ba ang ating paksa. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang sabay-sabay po sa akin. Okay, pagbuo ng bagong salita. Ito ay kung paano tayo makabuo ng bagong salita. Sa ano pamamagitan ba tayo makabuo ng bagong salita? Sa ano pamamagitan ba tayo makakabuo ng salita? Okay? Basahin nyo at hanggang dito muna. Okay? Huwag ka muna dito. Dito na muna. Sige. O, di ba? May tanong ako sa inyo ngayon. Ano bang kasing tunog na iyong narinig? Sa bahay ba o kahit saan? Saan? Anong tunog na iyong narinig? Saan ang galing? Halimbawa, pagbigay ka. Tunog na? Oo. Halimbawa, na tunog na yung narinig, saan ang galing yun? Yung tunog na narinig mo. Yes. Tunog ng aso. Ano pa? Sasakyan. Ano? Tunog. Saan ang galing yung narinig mo? Araw-araw. Yes. Tunog ng pusa. Motor. Di ba marami tayong tunog na rinig kahit saan? Maari sa sasakyan, maari sa nasakapan, o hayop. Pero ngayon, aalamin natin kung sa ano ba klaseng tunog na maaari tayong makabuo ng bagong
Palitan pala. Hawak. Iba pala itong limba. Kung dadagdag pala yun, dito pala. Hawak at lawak. Dito sa hawak at lawak. Ano ba todo ang litra dito? Ang pinalitan from hawak to lawak. So, from hawak to lawak, ang buo natin bagong salita is lawak. So, saan basta ba ang pinalitan? Sa unahan, sa gitna, o sa huli? Sa unahan. Okay. So, dito. Halimbawa, ano ba maaari nating salita na maaari nating mabuo na pinalitan sa unahan? Palitan natin ang letter B. Ano ba? Ikaw. Okay, salot. Salita na salot na pinalitan natin ang unahan. So, kaya ito ay nabubuo na sa salot. Ngayon naman ay halimbawa na ang salita na pinalitan natin sa gitna. Pinalitan natin sa gitna. Pala. From pasa to pala. Ano ba tunog o litra na pinalitan dito sa gitna? From? N. So, from pasa, so, ang nabuo natin bagong salita ay? Pala. Okay. Galing. So, sa salitang kaway, ano ba maaari nating mabuo na salita na pinapalitan natin ang gitna? Laway. Ang laway, ano ba pinapalitan natin? Ang unahan o hulihan? Pero ang sabi ko ay yung gitna na maaari nating palitan. Ano ba maaari salita na mabuo? Ano? Yes, kamay. Kamay. Ngayon naman ay halimbawa na palitan natin ang hulihan. Palitan natin ang hulihan. Dito, ano ang tunog na pinalitan? Sa hulihan. From pasa to paso. Anong letra ang pinalitan? So, naging paso. Okay, ano bang maaari natin mabuo naman dito na salita? Papalitan natin ang huli natin ay papalitan. Baso. Magaling, baso. Naiintindihan niyo ba kung paano natin papalitan ang salita o pamakabuo tayo ng bagong salita? Papalitan? Ngayon naman, ang tatalakayin natin ay ang pagdadagdag ng salita. Dagdagan natin ng salita para makabuo tayo ng bagong salita. Okay. Dito tayo sa pagdadagdag. So, pwede din tayong makadaragdag ng salita sa pamamagitan ng pagdaragdag sa unahan. Halimbawa sa pagdaragdag ng unahan. Asa, bata. From asa, ano ba ang dinagdag natin para maging bata? B. Oh, letter B. O letra B. So, from asa na salita hanggang laging bata. So, pinalitan natin. So, dinagdagan natin ito sa ano? Unahan, gitna o hulihan? Unahan. So, iba pang halimbawa. Ano ba maaari natin indagdag sa unahan para makabuo tayo ng bagong salita? Ano ba maaari nating idagdag dyan sa unahan para makabuo tayo ng bagong salita? Mayroon din salita na
Naintindihan niyo ba kung ano ang kaibahan ng pagpapalit at pagdaragdag? Yes. Naintindihan niyo ba? Okay. Kung maintindihan niyo na ay ano nga pala ulit yung tunog? Ano nga ulit yung tunog? Ano nga ulit yung tunog? Tunog. Ano nga ulit yung tunog? Yung tinatalakan ko na kanina. Okay, sige. Ito ay? Sound. Oh, pero, yes, sound or sound waves. Pero ano ba ang tinutukoy natin dito na tunog? Tunog na galing sa mga tunog na galing sa mga salita. Na para makabuo tayo ng bagong salita. Okay? So ngayon ay mayroon akong ipapagawa sa inyo. Tatawag ako ng lima sa inyo upang sagutin ito at pumunta dito sa harapan at isulat sa pisara ang sagot. Ayan. Ma'am? Co się rozmawiam? Okay, magsisimula na tayo. Ang gagawin nila ay pag-aralan ang mga tunog na pares ng salita sa paraan tukuyin kung ito ba ay napalitan o nadagdagan. Isulat nyo lamang dito sa numero kung ito ba ang mga salita ay napalitan ba o nadagdagan. Sino sumagot sa una? Yes, number 1, ikaw. Kung ito ba ay napalitan o nadagdagan? Number 1. Itong mga salita, nadagdagan ba o napalitan? Number 1 ha? Una. Tendero. At maging tendero. Isulat mo lang, napalitan o nadagdagan. Napalitan ba ito o nadagdagan? Oo.
Mamaya. Okay. Number 4. Ako, teacher, me. Sige, ikaw, number 4. Isulat mo lang kung ito ba ay napalitan o nadagdagan. Tapat? Dapat. Palitan ba ito o nadagdagan? Isulat mo lang kung ito ba ay napalitan o nadagdagan. Okay, maraming salamat. Mari ka naman po. Panglima. Sino ba? Sige, panglima. Ikaw. Panglima, napalitan kung nadagdagan. Pinto. Pinto. From pinto, naging pinto. Ano ito? Napalitan o nadagdagan? Nadagdagan. Teacher, ano pa rin? Number 6. Hindi, wala na. Kaya na. Okay, now, check natin. Okay? Sasagot number 1. Okay. Tatanungin kita, sasagot number 1. Tama ba yung sagot niya o mali? Napalitan. Tindero, tendera. Napalitan o nadagdagan? Tama yung sagot niya, hindi. Tama. Bakit mo naman nasabing tama? From? Tunog o letra na O na naging A. Magtama. Napalitan. Tama o. Galing. Sa number 2. Number 2. Hindi, hindi. Tama ba yung sagot niya o mali? Teacher, hindi naman. Teacher, Oh, alam ko siya. So, siya. Tatanong nito, okay? Mamay, okay? Ano, sagutin mo lang ako. Tama ba yung sagot niya? Napalitan o hindi? Sa pangalawa. Tama o mali? O, bakit ko naman nasabi na mali? Yung sagot niya, napalitan. Sa pangalawa. Bakit? Bakit? Ano nangyayari dito sa salita? Ano ba to? Nadagdagan o napalitan? Na? Dagat. O ano namang tunog o letra ang nadagdag dito sa salita, sa bagong salita? Anong letra ang nadagdag? Double? Yo. So, itong sagot ay mali. Ang tamang sagot ay nadagdagan. So, pangatlo. Tama ba itong sagot o mali? Ikaw. Bakit? O sige, makinig ka ha kung tama ba yung sagot. Hindi. Okay. Yung pangatlo, tama yung sagot? Hindi. Makinig ka mabuti. Bahay. From bahay to bagay. Napalitan o nadagdagan? Bahay, bagay. Tama ba yung sagot niya o mali? Mama. Tama. Napalitan. Ito ang pang-apat. Sino ba yun? Ito. Yung pang-apat, tama ba yung sagot niya na napalitan o hindi? Oh, ayun na. English na siya, teacher. Hindi na siya nasagot ng Tagalog, teacher. English na siya po. Oh, English na siya po. Oh, English na siya. Kinig ka na lang. Sige, ikaw. Ano yung sagot niya? Tama ba yun o mali sa apat? Tapat, dapat. Ano na nag-answer, no? Tapat, dapat. Ano ito? Napalitan o nadagdagan? Tama ba yung sagot niya katang tama? Magaling, tama. Ito ang panglima. Kayong lahat, tama ba ito o mali? Tama. Tama. Ano namang tunog o letra ang nadagdag dito? From, ito to
Ngayon, mayroon akong tanong. Bakit ba mahalaga na pag-aralan natin ang pagbuo ng bagong salita? Bakit ba mahalaga? Pag-aralan natin ang pagbuo ng bagong salita. So, sino ang sagot dito? Bakit ba mahalaga? Bakit? Okay, may tanong ako. Natutunan niyo ba kung paano pagbuo ng bagong salita? Oo, kaya ito mahalaga dahil nakabuo tayo ng bagong salita. Kaya dapat natin ano? Pag-aralan. So ngayon, pangalawa kong tanong. Please, Nan. Paano naman tayo makakabuo ng bagong salita? Saan ba yung pamamagitan na makabuo tayong salita? Ano ba ginawa natin kanina? Para makabuo tayo ng salita, ng bagong salita, ano ba ginawa natin kanina? Ano ba ginawa natin kanina? Para makabuo tayo ng salita? Ginalita natin at dinagdagan natin ang mga salita upang makabuo tayo ng bagong salita. Okay? Tama. Ngayon ay kumuha kayo ng isang papel at sugutin itong aktibidad. Okay? Kumuha kayo ng isang papel. Sige. Pwede na po. Wow, lapis na po. Nasaan tahan? Saan dyan yung paper? Ito po. Uy, video mo lapis. Wala na yan. Wala mo pa? Oh, daraan. Ay, balik ka nga po. Balik ko. Hello. Huwag nyo na itong mabiyahin ha. Sagot na diretso. Wala na siya labas.
Nakapasa na bang lahat? Grabe po po eh. Sabi ko sa imo. Di na lang ako makapakritik sa imo eh. Okay. 141 na ganyan. Yun, po. Ayusin ninyo. Ayusin daw. Mabis, manipulation. Ayusin daw mga opo. Balik na kayo sa inyong upuan.